Hello! Kamusta po? Hi! Hi, Fatima! Kamusta po? I'm sure marami naman nakakaalam kay Fatima na inborn yung kanyang pagkawala ng kanyang paningin. Yes Tama? po, tama po. Oo, ano nangyari? Like, hindi completely walang sight, kundi malabo lang. When people say, ay, bulag ka, ganun. Sabi ko, hindi po ako bulag. Malabo lang yung mata ko. Hindi ko pa fully nag-grasp yung concept na as in wala ka talagang sight. Yung iba kasi naniniwala na ikaw nagpapagaling sa kanila. Binigyan na po siya ng doktor ng tanning na mga 3 buwan na lang daw siya mabubuhay. Sabi daw, I don't know what you guys did. Nasaan yung 3 bukol? Wala, scar tissue na lang ito. Sabi niya, anong ginawa niyo? O di, alam niyo, effective ako magdasal. Diba, yung case ni Fatima na, kumbaga, hindi ka na nakakakita. Tinamaan ka pa sa kidney. Blind na nga, tapos kidney failure pa. Paano ka pa makakapag-aral yan? Paano ka pa lalabas ng bahay? Oo nga. Ano ba yun? Bakit ganun? Hindi ko po talaga ma-explain, pero why me? Bakit po sobra-sobra naman to? Ay nako, Diyos ko po. Nilusob ko talaga dito sa San Diego, California. Ang aking paborito at ang aking hinihinga ng panalangin sa tuwing ako ay may kahilingan na alam ko ang lakas niya sa taas. Mga kaibigan, Fatima Soriano. Hello! Tito. Hello, Tito, team. po. Siyempre, ako'y mabuti. Hi, praise the Lord po. Alam mo si Fatima, hindi siya nakakakita. Pero yung tingin mo sa mundo, ang liwa-liwanag. Ba't ganon? Dahil po siguro, alam ko po in my heart na nandyan po ang mapagmahal na Diyos. Kaya po, yung perception ko po sa mundo is not, kahit po may darkness sa Kanya, hindi po yung darkness yung tinitingnan ko. Kumbaga yung lahat po ng magagandang bagay or biyaya na pinagkakaloob po sa atin. I'm sure marami naman nakakaalam kay Fatima na inborn yung kanyang pagkawala ng kanyang paningin. Yes Tama? po, tama po. Oo, ano nangyari? Sabi po nila, pinanganak po ako, wala pong problema, parang okay naman. Pero pagsapit po nung 5 months ko, parang napansin po nila that my eyes were not responding to light or anything. Hindi siya nasisilaw sa araw, walang reaction. Pag po tinatry nila na, yung i-catch ba yung attention po yata nung eye ko, hindi sumusunod yung tingin, yung mga ganun po na medyo late or wala talaga. So, after a while, they decided po na itanong na sa doctor bakit po ganoon. And sabi nga po nung doctor, medyo hindi raw po fully developed yung aking retinas. Pale daw po sila nung time na yun, maputla. So, kaya po ganun daw po yung yung sitwasyon. And pag retinas po yung may problema, dahil nasa likod po yun ng eyes, I think, walang treatment para sa kanya, walang operasyon para sa kanya. You just leave it alone, ganun lang po siya. Kaya po, syempre, yung parents ko, bilang magulang sila, sobra pong nalungkot talaga sila. Ay, nag-alala kasi, alam yun, ito, anak namin, and babae pa, alam yun, gusto namin ma-experience niya lahat ng bagay sa mundo, gusto namin na, yung makapag-aral siya, paano magiging buhay niya ngayon? Wala pala siyang, hindi pala siya nakakakita, wala siyang makikita sa buong mundo, wala siyang magiging idea how the world around her looked like, or even sila po, mga magulang ko, wala akong idea kung anong itsura nila, anong faces nila, ganun po. So, talaga pong nalungkot po sila doon, pero it also helped them para talagang, ay, bahala na si Lord, kumapit po sila talaga sa pananampalataya nila kasi they're very, talagang prayerful po and their faith is strong. Kaya po, yun po yung pinanghawakan nila. So, 29 ka na ngayon, Yes, Fatima. So, ilang taong ka nung nagtanong ka sa nanay mo, sa daddy mo, ba't hindi ako nakakakita? Bakit yung mga kalaro ko nakakakita sila? Mas marami silang nagagawa kaysa sa akin. Hindi ko po alam kung nagtanong ako, pero maliit pa po kasi ko. Parang, I had this thing where pag sinasabi nila, akala ko po malabo lang yung mata ko. Like, hindi completely walang sight, kundi malabo lang. So, ang pagkakaintindi ko nun, when people say, ay, bulag ka, ganun. Sabi ko, hindi po ako bulag. Malabo lang yung mata ko. So, I guess, at that time, no matter how they explained it to me po, hindi ko pa fully nag-grasp yung concept na as in wala ka talagang sight. Like, zero. No color, no shadow. So, yun po, unti-unti, pinaaliliwanag lang nila na ganun na yung mata mo, kaya umiikot-ikot siya, at kailangan mo ng special na minsang paggabay namin, or hindi mo pwedeng gawin yung ibang bagay mag-isa kasi nga hindi mo nakikita. And yun lang po, sa pagpapaliwanag po nila nun siguro mga
kahit pa po, siguro yung mga 5 or even before. And hindi rin po nila hinayaan na maging deterrence yun na hanggang dun ka na lang eh. Like, before po ako mag-6, in-enroll na po nila ako din sa yung regular school lang po ng pang mga nursery, kinder, ganon. And kahit paano po, nakapag-aral din po ako dun ng ilang panahon din. Kaso po, dahil nga po hindi ako nakakita, medyo nagiging hindrance yung hindi po ako nakakasulat katulad ng ibang mga bata. So, pag may exam, kailangan po laging gagabayan ako ng teacher. And, you know, if that didn't seem fair to those parents na, di ba, yung mga anak nila, mag-isa lang nagtitake ng exam, and then bakit ako kailangan, ng guro, tulungan. Pero sabi namin, well, baka merong paraan, no? Para meron talagang eskwelahan na para sa akin po. And, hinanap po talaga yun ng parents ko na in-enroll po nila ako sa school that assists visually impaired children like me back then. Hanggang saan yung natapos si Fatima sa school? Hanggang first year high school lang po. Kasi po, at the time na nag-migrate po kami dito sa US, nag-first year high school po ako sa isang high school dito. So, okay na po, natuturuan na po ako ng yung maging independent pa, like to use the cane to get around on my own, mga ganun po. Yes, and simula nung dumating po kami dito, nagkaroon po ako ng asthma. Like, laging may ubo, may wheezing, ganun. And umabot na po sa point na siguro sa dami nga ng gamot, yung kidney ko po, medyo nabubugbog na siya nung time na yun. This was the first transplanted kidney. So, nag-decide po kami na bumalik muna sa Philippines. So, nahinto si school. Nahinto ang studies po. So, tinry po magpatuloy ulit ng aral sa Pilipinas. Pero dahil nga po kidney transplant, ang hina po ng ng immune system natin eh. Parang madali kang magka-infection. So, we received the advice na lang po from other people na, so anong ipaprioritize nyo? Like, health, which is, diba, crucial talaga po sa isang kidney transplant patient, or pag-aaral. Kasi ang pag-aaral naman, wala naman siyang pinipiling edad. And even kahit nasa bahay ka lang, pwede ka namang, magbasa-basa, huwag kang tumigil magbasa, mag-seek ng knowledge, ganun. So, pinrioritize muna po namin yung health. Lalo na po nung nagka-pandemic na, ay, paano pa tayo makakabalik ulit sa school nito? Talagang kailangan protected ka lagi kang nakamask. So, hindi muna po namin in-approach ulit yung road na yun since then. So, diba, yung case ni Fatima na, kumbaga, hindi ka na nakakakita, tinamaan ka pa sa kidney. Opo. Oo. Di abot-abot ang panalangin ng parents mo. Ay, opo. Kasi, ang dami nga po nagtatanong na tao, hindi ba kayo nag-ano? Fatima, ikaw hindi ka ba nagtatanong na blind na nga tapos kidney failure pa? Paano ka pa makakapag-aral yan? Paano ka pa lalabas ng bahay? Oo nga. Ano ba yun? Bakit ganun? Sabi nilang ganun. Hindi ko po talaga ma-explain, pero never akong kay Lord na parang, why me? Bakit po sobra-sobra naman to? Hindi po yun pumasok sa isip ko. I can't speak for my parents, pero hindi po yun pumasok sa isip ko. And sila, talagang we just urge each other na, just pray. Like, hindi natin alam kung anong purpose ng lahat ng ito, pero ang alam lang natin, hindi tayo pababayaan. So, panghawakan na lang natin yun. And it wasn't easy po, for sure. Lalo na pag nagda-dialysis ka po, at any moment, pwede kang tamaan ng infection, bigla na lang po may sasakit sa'yo, sa tiyan mo, na hindi mo alam kung ano yung source, yung mga ganun po ba? And doon nahihirapan talaga yung parents ko po to see me in pain. And of course, financially naman, hindi rin po easy yung dialysis talaga. Pero dahil nga sa kinapitan po namin yung aming ding faith, as hard as we can, yun po ang kinapitan namin. God sends people to help you financially and to give you that support emotionally, ganyan po, and spiritually, to pray for you. And then, yun po, pag may sumasakit sa akin or may konting problema sa dialysis, we just pray together po hanggang sa, lilipas na lang siya. Marirelax ka na, makakatulog ka na ulit, wala na yung discomfort, wala na yung sakit. So, ngayon, kumusta na ang kidney ni Fatima? I praise God po, okay na po. Nagkaroon nga po kami ng check-up last month, yata po. Sabi ng doctor, siya po talaga yung pumapalakpak eh. Pag binabasa niya yung result, nagulat nga po kami. Sabi niya, wow, your kidneys are 100% functioning. Sabi niya po, pagbasa niya dun sa result, sabi namin, oh yay, that's good news, praise God. And kasi never pa po namin narinig yung actual na number na your kidneys functioning 100% or 90+%, ganun. The only time narinig po namin yun was when it was, nung una ko pong kidney, when it was worse, sasabihin nila, oh, it should be functioning so and so %, but ngayon, nasa 11 na lang or 12, yung ganun po. Pero ngayon, ang sarap marinig po, yung 100% na parang, oh yes, thank you Lord. Opo. Ito naman si Fatima, no? Despite the fact na siya ay hindi na nakakakita at tinamaan pa sa kidney, you can still afford to smile. I think
as long as we're alive po, ano man ang pinagdaraanan natin, we can still afford to smile. Maybe sometimes we find it hard to muster up a smile. Hindi natin alam, di ba, baka po nasa dark place tayo. Okay lang yun, pero that doesn't mean you'll never smile again. Like, ako po, I just smile at the fact that I'm still alive, the fact na ang family ko po ay kasama ko pa and okay pa kami, the fact na na-heal po ako sa aking kidney disease before, the fact that I'm still able to serve. Smile at the little things you're grateful for. It doesn't have to be a laugh all the time, or it doesn't have to be a shout all the time of joy. As long as nandun po sa heart mo yung joy ngayon na, thank you, Lord. Parang, I have this, I am here, thank you, Lord. Kumbaga, yung peace na kahit hindi perfecto ang buhay, kahit na hindi ka laging tumatawa or ngumingiti, kaya mo, malalampasan mo pa rin. Kasi iiyak ka with the Lord, tatawa ka with the Lord, through the good and the bad, nandun po siya. So, it's not really the absence of problems, but it's, you know, that courage that He gives you to face them po. So, di ba dati nabalitaan pa namin na yung cornea ni nang namayapang si AJ Perez gusto sa'yo ibigay. Yes, oo po na po. Sobra pong nagulat po kami nung nalaman namin yung news kasi I think yung mommy niya po or daddy niya or parents niya. Si auntie na nakita po yung aking interview yata sa The Bottom Line. And I was praying there po sa interview. And then parang dun po yata dun nila nalaman yung nangyari po kay AJ, I think. And then when we were praying there po, naisip niya nga na baka pwedeng yung corneas po ng kanyang son is ibigay po sa akin. So the next day, nalaman po namin, sobra kami, you know, we felt honored and blessed and nagulat po kami. Pero po kasi, that's why it didn't push through kasi po yung doctor ko po at that time, she explained to us why the cornea operation wouldn't have been useful in any way or possible for me. Kasi po, kahit po palitan yung corneas ko, wala po magbabago. Hindi po ako makakita ulit or again, for the first time, hindi ako makakita or walang improvement na mangyayari kasi yung problem ko po is sa back of the eye, sa retina nga po. And there's no operation or treatment for that. So sabi niya, baka may iba pa, marami tayong nangailangan ng corneas na pwede pa talagang matulungan nitong idodonate nga po ng family po ni AJ Perez. And thankfully, dalawa nga po na persons, isang, I think 8 years old po at that time, yung bata, nabigyan po ng corneas. And ngayon, I'd like to think, okay na po sila ngayon, nakakakita na sila. And Ang tanong ko sa'yo, bakit malakas ka sa taas? Alam namin at alam ng marami, ang lakas mo kay Mama Mel. Lahat naman po tayo. Siguro dahil tawag lang ako ng tawag sa kanya. Yun lang po yung kailangan natin gawin eh. Tawagin lang natin sila ng tawagin. Anytime. Hindi po kailangan, you know, your deep prayer. Every time you call on them is a prayer. Ngayon, kumakain ka, gusto mo kausapin si Lord. Wala lang, kwentuhan lang kayo ni Mama Mary na, ay, Mama Mary, what a day. Ganto ako ngayon. Kausapin mo lang dito sa heart mo tsaka sa isip mo na you're in that open and intimate relationship and communication with them, with the Lord, and the Blessed Mother, and your angels. Hindi porket hindi natin sila nakikita and spiritual sila, hindi ibig sabihin ng distance na sila sa atin. Kumbaga, kung paano mo po kakausapin yung iyong ama, yung iyong ina, yung iyong kapatid or kaibigan, ganun ko po kinakausap talaga si the Lord and Mama Mary. Kaya ganun lang po, I always keep it that way. With all your heart, you know, trusting that they will see you through that, whatever you're going through, or they will grant you your wish. Maybe not in the way na ine-expect mo, pero po sa paraan na alam nila Lord and Mama Mary, na nararapat para sa'yo. So, ang dami rin nagpapa-pray over sa'yo, Fatima. Opo. Dahil doon mo mararamdaman kung gaano ka kalakas sa taas. Yun po ang yata, mission na naibigay sa atin. Oo. Feeling mo ba yun talaga yung purpose mo? Siguro po among others, yes. Kasi I love to sing and when I sing, I feel like I'm doing God's work when I'm singing His songs and I'm singing to Him. Pero praying for people po kasi is a different story eh. Parang pinagkakatiwalaan kanila dun sa gusto nilang ipagdasal and naniniwala sila na, you know, with your faith and your words, matutulungan mo silang to be closer sa Panginoon, mailapit sila dun at mapagdasal sila. So, iba yung feeling na nabibigay niya sa akin kasi alam ko po na hindi lang simpleng pagkanta yung nangyayari. Like, of course, ginagamit din ako ni Lord doon, pero here He's literally using my hands and my heart para po maramdaman siya ng ibang tao. And there's no greater feeling than that po. Pag may nagsasabi, tapos pag napagdasal mo sila, tapos sabihin nila na, oh, alam mo ba ang nangyari? Yung, di ba pag nagkukwento silang gano'n, na nawala yung nararamdaman nilang sakit, or nakuha nila yung gusto nilang makuha matapos namin ipagdasal. Parang, wow, nakakatuwa kasi po, hindi naman po ako natutuwa na nagkakatotoo yung pinagdarasal nila para sa akin eh, na parang, oh, di, alam niyo, effective ako magdasal. Hindi gano'n. Kundi, natutuwa po ako kasi, oh, you're seeing what I'm seeing. You're seeing that God is the
God of, possibilities. He's the God of great and beautiful things na naririnig niya yung panalangin mo. Yun po ang dahilan kung ba't ako natutuwa when they tell me stories of their answered prayers. So, ibig sabihin kahit nandito ka na sa US, sa San Diego, marami pa rin pumupunta sa'yo para magpa-pray over. Opo, tumatawag po, pumupunta. And many people po na hindi rin po namin kilala na tinawagan daw siya or nakausap sila ng isang tao na nakapunta dito, nakaibigan ng isang, friend of a friend of a friend. Tumawag po siya, nagpa-pray, and someone has cancer, or pwede bang ipagdasal mo lang kasi may scans kami. Gusto lang namin kay Lord yung magiging resulta namin. Yun yung mga nagiging po natin ngayon, mission din, apostolate, praying for people and with people. Ano yung pinaka-pray over mo na hindi mo makakalimutan? Yung na pong magkatotoo. Meron pong mga na-pray over po kami na yung mga may cancer po sila. Meron po, there was this one man who had, I think there was a mass or a cyst po sa lungs niya ba? Lungs niya yata. And pinagdasal po namin siya. Ooperahan po yata siya dapat. Pero nung i-open up na siya ng doctor, nakita niya po na parang sunog yung mass, yung cyst. Tapos benign. Parang siyang burnt meat. Tapos wala namang ikaw palang cancer, benign. And then lately po, meron din na-pray over po na binigyan na po siya ng doctor ng tanning na mga 3 buwan na lang daw siya mabubuhay. So, pinagdasal po namin siya. Pagkatapos po, nalaman na lang namin na pag-check ng doctor, sabi daw, I don't know what you guys did. Nasaan yung 3 bukol? Wala, scar tissue na lang ito. Sabi niya, anong ginawa niyo? Yung mga ganun po na parang it makes you believe na, oh my gosh, may miracles talaga. Meron pa rin. And hindi naman po kailangan ganun, di ba, na super grand or instant. Minsan, just someone telling me na, na-approve na yung papers ko. Yung mga ganun, na pinagdasal mo or nakapasa ako sa exam. Yung mga ganun po, I may not remember all their names, but yung joy nila, at saka yung mga sinabi po nila na, yung tuwa nila dun sa answered prayer nila. Yun po yung hindi ko malilimutan. It gives me joy when hindi sila tumitigil doon na after po ma-heal sila, ikakalat din nila sa ibang tao na, uy, alam mo ba, wag kang susuko ganun, tingnan mo ako, ganitong nangyari sa akin, magiging okay ka din. Yung they spread ba, yung pong hope, and they pray for other people as well, and then they continue on that path of, journeying to God, journeying to peace. Yung iba kasi naniniwala na ikaw nagpapagaling sa kanila. Pero ang totoo, ang faith nila, di ba? Ang faith po nila, correct. At ang Panginoon, syempre. Never po akong magpapagaling. Never po yun. Never si Fatima, never kung sino mang healer yung hahawak sa'yo. Kaya po hindi ako comfortable pag sinasabing, si Fatima yung healer. Hindi po ako yung healer. Hindi tayo doktor, hindi natin kayang gawin yung mga bagay na yun. Si God, ang greatest physician, He is the healer. Tayo po ay ginagamit lang na instrumento, medium ba, ganun. Pero never ako yung nagwi-will na, gumaling ka na sa cancer mo, ganun. Laging si Lord po talaga yun. Meron pa bang pangarap si Fatima para sa kanyang sarili? Ako po gusto ko lang pong magpatuloy dito sa pag-serve kay Lord. Kung gusto niya pong pang gawin ko, maggawa pa ba ng songs or maggawa ng something na gusto niyang isulat or sabihin or gawin ko, anything po, I'm ready for that. And I guess it's a long way of saying na yung pangarap ko for myself is kung anong pangarap po ni Lord para sa akin. I have wishes, little wishes na gusto kong marating yan, gusto kong makilala yan, gusto kong magawa yan. Pero alam ko naman po na once ibinigay ko na kay Lord, na siya na yung bahalang tumupad ng iba kong dreams, susunod na rin naman po yung iba according sa kalooban niya. Kasi alam niya naman ang laman ng heart ko po. At na-shock ako dahil nagpipinta ka rin pala. Surprise nga po yun eh. Tapos yung painting mo, parang totoong nakakakita yung nagpipaint. Alam nyo nga po, paano kahit yung ako nangyari? hindi ako makapaniwala eh. Kasi po, yung painter po, if you remember po, Sir Joey Velasco, yung pong gumawa ng painting na hapag ng pag-asa, hapag ng pag-ibig, wherein it's the Last Supper scene, pero po yung mga surrounding Jesus were not the apostles, pero yung mga street children natin, yung ganun, yung mga taong nakikita mo sa lansangan or kung saan-saan, na mga ordinaryong tao. Siya po, we got to meet him sa isa pong event, and sabi niya, alam mo, curious ako, how would a blind person paint? What would she paint? Wala siyang nakikita eh. Paano kaya siya magdodraw or magpipinta? Sabi niya, gusto kong malaman yun. Sabi niya, imbitahan kita sa bahay.
ko, gusto ko mag-paint ka doon. So, in-invite niya po ako sa house niya and then he just laid out this canvas po for me which he just assists me with. Like, iikot niya na lang po pag time na nung side na ma-paint, ganun. So, he brought out these colors po na yung palette ba, nandun yung paints niya. And then each color na idadaw daw po namin yung brush, ididip namin, i-describe niya po what the color means to him. Like, oh, brown is a sad color, orange is a happy color, or blue, think of the ocean, the waves, the water, yellow, think of the sun, green, think of, living things like leaves, ganyan, gardens. So, he tried his best na i-describe each thing that the color represented. Sabi niya, just imagine that. And just yung strokes lang po na ginagawa ko, just ganyan, paint away, walang mali dyan, basta kung anong feel ng kamay mong gawin, have at it, like, feel free, walang mali. So, ganun na po yung ginawa ko. And then, so we had to leave yung painting po dun sa bahay niya kasi po, ayusin niya lang yung mga sides na hindi ko po nalagyan ng ng brush stroke. So, nilagyan niya lang yun. Tapos, I think by Saturday, that day po, I think we went to his house Tuesday. Saturday, iaano na po yung painting, ipapakita na sa amin, ia-unveil na. Yun po yung lumabas. It's a picture of the mother and child po. Like Mama Mary and baby Jesus. Tapos, nagulat din po kami. And sabi niya, hindi ako yan. Sabi niya, kasi I've never painted the Blessed Mother before. Like Jesus all the time. Pero si Mama Mary, hindi pa po talaga. So, I believe, ginaid po talaga siguro ako ni Mama Mary dun. Kasi, if you ask me to paint right now, wala po kayong makita kundi lines and ako ano-ano lang, dots, squiggles, ganon. Pero yun po, nag-take shape talaga siya into that. And kahit po ako, hanggang ngayon, to be honest po, hindi ako naniniwala na ako yung gumawa nun. Like, hindi po talaga. Unless siguro dumating yung araw na kahit glimpse man lang, makita ko kung anong itsura niya. Even then, baka hindi rin po ako maniwala na ako yung gumawa nun. At pati itong pagkuha niyo ng bahay na ito, may story din pala. Hindi nga po ito planado eh. Kasi po we just met somebody na sa isa pong fiesta where I was invited to sing po. Na hindi rin po talaga kami dapat pupunta doon. Pero siguro last minute sinabihan kami na, uy, hinahanap kayo dito. Gusto doon nilang kumanta si Timmy, ganyan. May na-meet pa po kami isang tao who had a house like, almost like this po. Then sabi niya, maybe you should, kasi sa apartment po kami na nakatira. Sabi niya, maybe you should look into this. Para sa inyo lang, sakto lang sa inyong apat sa family. And sabi namin, why not? Try lang natin na tingnan. Just to see po kung pwede. Yung na-meet nga po namin sa fiesta, he was a realtor. So, dahil friend lang namin siya po yung tinawagan namin. Pin-requalify niya na kami. Nalaman namin yung ins and outs sa pag-purchase nga ng house. But we weren't, expecting anything. Hindi po namin alam kung anong mangyayari. And then sabi namin, qualified pala. Okay, why not? Pero talagang literally leap of faith. Kasi po nung sabi niya, may pang-down ba kayo? Ganito yung halaga. Oops, sabi namin, wala po. Sabi namin ganun, hindi pa po ganyan yung aming makakaya sa ngayon. Sabi niya, pagdasal niyo, malay niyo, meron namang kamag-anak na willing magpahiram sa inyo or magbigay, mag-gift. Sabi namin, umuon na lang kami. Pero in our hearts, we're like, maybe it's not meant to be. Dahil malaki. Malaki po. $15,000 ang down. Po, hindi rin biro po talaga. Syempre, hindi naman dun lang yun. So sabi namin, maybe it's not for us sa ngayon. Okay naman tayo sa apartment. Sabi ni Mama sa akin noon, anak, paano ba yan? Baka hindi pa meant to be. Pero ako talaga light yung nakikita ko when I talk to Mama Mary about it. And sabi niya, okay na. Sabi ko, okay na daw yan pala eh. Okay na tayo. Sabi ni Mama Mary. Opo, and I told Mama po. And sabi niya, paano yun? Pandaw natin. Sabi ko, hindi ko po alam. Basta sabi niya, okay na daw po tayo. And that afternoon nga, yung isa po sa mga friend namin na alam yung gagawin namin that day, tumawag po sila. Tapos they were offering na magpahiram nga po, ganyan. And sabi namin, hindi na po, baka hindi po talaga para sa amin sa ngayon. Yung sister niya po, yun din, ka-prayer din namin, tumawag po. Ay, dali-dali, sabi niya kay Mama, Feli, Danny, pumunta kayo ngayon dito sa amin. Ngayon na. Sabi namin, po, bakit? Halika na, para sa mga bata yan. Sabi gano'n. Sabi namin, hindi na po, okay na po, nakakahiya po. Kasi, alam niyo po, Tito Audrey, at that time, we just knew them for 3 years. 3 years pa lang po kami magkakasama sa pag-prayer, ganyan. Alam niyo, pinapunta niya po sila Mama at Papa doon. Talagang di siya tumigil. And umiiyak po siya, sabi niya, para to sa mga bata talaga. Sabi namin, paano po yun? Like, hindi po namin kaya nga. Sabi niya, decide nyo, bayaran nyo. Hindi. Sabi niya, ito'y bigay ko. Able. Opo, kung ano man ang ano ninyo. Kung hindi, okay, fine. Bigay ko. Kasi sabi niya, para yan sa inyo, para sa mga bata. Alam namin kung gaano kahirap yung life dito when you're starting out, pag ka ng sarili mong bahay. Sabi niya, sige na, kunin niyo na. And alam mo, like,
hindi rin naman po doon natapos yung tulong niya. Like, doon sa mga parang closing, siya rin yung nag-help. Parang sabi namin, wow, God literally sends angels. Like, yung angels na mga kasama natin dito sa earth, na yung puso nila somehow, God touches their hearts and they listen, they open it and say, okay, Lord, tutulong ako. Kasi di ba po, hindi naman secret na sa mundo natin ngayon, mahirap nang maniwala na may mga ganun pang tao. Pero meron pa po talaga. Mabuti ka rin kasing tao. Ay, salamat po sa Diyos. Kaya siguro marami rin mga biyaya na nasa paligid ninyo. Hey, praise God po. Di ba ganun naman po yung sinasabi nila? Good attracts good, love begets love. So, pag yun yung kinakalat mo, yun din talaga yung babalik sa'yo. Pero hindi mo siya ikakalat dahil gusto mong bumalik sa'yo. Ikakalat mo lang siya dahil gusto mo siyang ikalat, dahil gusto mong makatulong, gusto mong makapagpasaya. Correct. Ano yung maipapayo mo sa mga tao na nawawalan ng pag-asa? Dasal ko po na wag po kayong umabot sa point na bibitaw na kayo. Wag po kayong bibitaw. And also po, kahit na sobrang deep nyo na po sa depression or anxiety or really just pain na hindi nyo po mapaliwanag, wag po ninyong isipin ever na hindi na po kayo iaahon dyan. Never po. Hanggat nabubuhay tayo, kahit na yung faith natin medyo nasishaken po ng konti dahil nga sa bigat ng problema, never nyo pong isipin that God is not moving. Hindi pa po siya tapos. Hanggat buhay pa tayo, mayroon pa pong light na naghihintay sa inyo. Iaahon niya kayo dyan. And syempre po, di ba, na hindi tayo nag-iisa. We may sometimes feel that, we're being gripped by loneliness and there's no one na pwede nating tawagan. There's always someone. Kahit po stranger pa yan, if you just, say, I need help, ganun, raise your hand up, maghanap ka, seek someone, meron at meron po yan. Mabait ang Diyos, hindi po niya pababayaan yung mga taong tumatawag sa Kanya at yung mga taong nangangailangan talaga ng tulong. And when gusto niya na pong talikuran yung problema, alam niyo po, tama po yung sinabi niyo, Tito Oji, minsan lalo yung talikuran, lalo lang madadagdagan ang madadagdagan. Just pray for courage. And, di ba, hindi man mawala po yung takot, haharapin natin yung takot. Alam niyo yun, hingi tayo ng kay Lord, ng wisdom, ng strength na, Lord, paano ko ba itatakil tong problema na to? Kailangan ko po ng tulong niyo kasi talagang ang sakit na po ng ulo ko, nalilito na ako, hindi ko na po alam kung saan mag-uumpisa. Kailangan ko po kayo. And yun, once you ask God for help and ask others for help, you're on your way. Magiging okay din po kayo in God's time. Baka pwede mo mandasalan yung ating yung mga Pilipino na nandun sa Pilipinas. Ay, sige po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord Jesus, nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyayang patuloy niyo pong ibinibigay sa amin. And alam po namin, Lord, na napakadali po para sa amin na minsan ay makalimutang magpasalamat sa mga biyayang ito. Sometimes, Lord, we get so caught up and wrapped up in the noise of the world and sa aming po mga problema. Kaya po we forget to count our blessings. Thank you, Lord, for reminding us. And Lord, thank you always for the hope that you continue to give us. That while we are still alive, mayroon pa rin pong pag-asa. Lord, marami po kaming mga kapatid ngayon na nanonood, nakikinig, na hindi na po alam kung anong mangyayari sa kanilang buhay. Hindi po alam kung paano mairaraos ang bawat araw. Hindi po nila alam kung kailan matatapos yung kanilang mga problema. Na para bang bawat araw ay patuloy lang nadadagdagan. Kuminsan po, Lord, napapapitaw na po kami sa aming pananampalataya dahil napapatanong po kami, nasaan po kayo? Sa gitna po ng mga bagyong ito, sa gitna po ng mga paghihirap at pasakit namin. But Lord, you are our God. Hindi man po namin ma-realize or makita, lagi po kayong nariyan. Ready with love and acceptance for us. So Lord, iparamdam niyo po sa amin lahat ito. Yung inyong yakap muli, yung inyong pagmamahal, yung inyong mga kamay na hindi tumitigil sa paggawa at pagbigay sa amin ng mabuti. Lord, save us from all our darkness. Save us from the things that bring us pain and bring us out of this deep, deep sorrow and all the sufferings that we're going through. Kayo lamang po ang makakagawa nito. And turuan niyo po kami, Lord, na ialay sa inyo ang mga paghihirap na ito upang magawa niyo po silang biyaya, upang maging kaisa namin kayo at upang maging halimbawa rin kami sa iba. Yung iba pong tao na nagnanais na makita po kayo, ang inyong mukha, na maramdaman po kung sino kayo at kung gaano niyo po sila kamahal. Thank you, Lord Jesus. We believe na naririnig niyo po lahat ng aming panalangin. We trust in you, Lord. We know that without words, you know our hearts. Kaya kami po'y nananalig sa inyo. Kayo na po ang magbigay ng lakas sa amin. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. And thank you, dear Mama Mary. Please always pray for us. We love you and we trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kung ika'y nanghihina, may sakit at may luha,
Huwag ka nang mag-alala at mayroon pang pag-asa. God bless you, my